nag-perform sa isang gay bar sa Parañaque. Alam niyo naman kung ano nagaganap sa gay bar. May mga lalaking sumasayaw. At nag-perform naman siya na sexy lang. Sexy lang. Alam naman natin na naging prinsipe ng GMA. Nagulat nga ako kay Sofronio kasi kumanta sila nung You Don't Have to Say You Love Me. Yun yung title eh. Binash ng mga netizen. Si Ogie Alcacid. Kasi ito si Laika, nung bata pa lang siya, mga ages na songs yung kinakanta niya, tsaka doon talaga siya parang napansin at nakilala. Minsan nagpo-perform pa siya kasama ng ages. Magpapalit ba sila? Magdadagdag ba sila ng miyembro? Siyempre, wala. Si Mercy. Oh, Marites! Oh, di ba pasabog kami ngayon kasi anniversary month pa namin. 2 years. So, second time na to, mayroon pa pangatlo, mayroon pa bang apat. Hanggang Hanggang sa dulo ng wala. Anyway, mga Marites, ito na naman po ang Top 4. Alive, 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 and kicking, mga Marites. Pero bago chikahan, mati muna ako sa inyo. Kumakain ako ng kasoy. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, June Nardon. At ako yung unbearable Professor Ahmed Navos. Ano ba yun? Nawa ako. At ang inyong PhD, Rose Garcia. Ayan, medyo pa-demure na tayo ngayon. Ganon ang inyong Mega Marites Lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Happy anniversary! Happy anniversary! Happy road to 1,000! 100,000! Oh, diba? Ganda ng kulay. Oh, diba? Lakas maka-artista ng thank you sa mga aming Fernando's bakery. Pasalamatan muna natin yung mga nagpadala ng cake at mga pagkain. Sige. Ayan, nangunguna na dyan ang Fernando's Bake Shop. Yeah, Tita Pinky. Kay Tita Pinky Fernando. Thank you. Maraming salamat. Talagang lahat ng letra ng Marites University. Ayan Marites University. Tapos may mga cupcake na may mga picture namin. Thank you naman kay Tita Pinky Fernando. I miss Tita Pinky. In fairness naman kay Tita Pinky, laging sumusuporta sa showbiz. At hindi tayo kinalimutan. Thank you sa Fernando's Bake Shop and Catering. Ayan, salamat. Matatagpuan sa Baliwag Bulacan. Of course, thank you. Sa Scott Media. Thank you sa mga staff na nag-prepare. Salamat sa staff natin na nag-prepare nito na kahit hindi kayo naghugas ng kamay. Kitang-kita ko kayo kanina na dinudot-dot niyo yan. Kami naman ni Diyos, sabi ko, uy, malinis ba yan? Ako rin ang sinasabi ko. Mamaya kakainin ko yan. At ang ganda ng backdrop natin. Correct. Wala po kami sa beer house, pero nasa studio lamang po kami. Nagpapasalamat kami syempre sa inyong lahat ng mga ating kamarites na patuloy na tumatangkilik sa Marites University. Kung bago pa lamang po kayo sa MU Entertainment Channel, don't forget to like, share, and subscribe para hindi nyo ma-miss yung ating mga weekly episodes at syempre yung iba pa natin mga showbiz-related content. At syempre itong ating second anniversary ay para sa inyong lahat. Maraming salamat. Diba? Thank you. Salamat po mga Marites. Road to 100,000 na, diba? Why not? Marites. Mga Marites na nanonood, subscribe kayo rito, di ba? Mga Marites. At manood. At manood. At simulan na po natin ang isang linggong Chismis! Ito, may si Mark Heras nag-perform sa isang gay bar sa Parañaque. Dito. Pero hindi po totoo. Dating yata siya. Pero hindi po totoo na si Ambet Nabus ang nag-book. Binalita lang sa akin ng manager doon. Hindi, kasi ganito. Yes. Merong isang gay bar sa Parañaque. Na alam nyo naman kung ano nagaganap sa gay bar. May mga lalaking sumasayaw. So si Mark Heras, hindi naman siya nagsayaw ng naka-underwear lang. Balot na balot naman. Naka-artista outfit naman siya. Although, kasi alam naman natin na ang tawag kay Mark Heras ay bad boy of the dance floor. Yes. So, parang yun ang intro sa kanya doon. At nag-perform naman siya na may dalawang backup dancer. So, hindi naman siya nagsayaw ng parang macho dancing. Sexy lang. Sexy lang. Ito, hindi ko alam kung talaga doon yan. Kasi syempre, yung gay bar, hindi lang naman mga badingan nandun, may mga babae din. So ito, babae ba siya? Babae. May babae lang siyang Doon kasi sa nabasa ko, hindi ko nakita
nakita kung talagang Babae, nakipag-playtime siya sa mga Customer, audience. Pero, Customer, ha? pero, ang sigurado, nag-perform siya. At binigyan. Yes. Kaso, syempre, parang nagulat lang sila kasi alam naman natin yung... hindi, kasi iba yung gay bar. Alam naman natin na mga macho dancing. Yung concept talaga. Yung konsepto talaga doon. At alam naman natin na si Mark Heras, Magaling. minsan naging prinsipe ng GMA. Diba? Minsan talaga. Minsan, di ba? Syempre, nagulat sila na, nag-perform siya doon. Although, ang sabi naman ng iba, trabaho yan doon siya na-invite. So, kung okay naman ang bayad, why not? Yes. Pero syempre, may mga iba na nagsasabi na parang hindi bagay si Mark doon. Parang pinababaw daw yung value. Oo. Ano yung naririnig ko? Wala. Okay. Saan yun? Wala. Okay. Okay, so yun. Tapos, medyo mura lang daw yung Uy, malang entrance na, no? 500 daw yung charge. Yun na yung regular charge daw sa gay bar na yun. Di ba dapat kapag merong celebrity guest, mas mataas. So pati yun, parang kino-question pa ng iba na ba't sana man lang daw nagkaroon ng premium yung entrance fee. Tanong natin kay Wilbert Tolentino yan bilang siyang nagmamay-ari. Ganyan ba yan? Yes! Ba yung sa Meroses? Iba pa yan, branch pa niya. Sa May Roses yung 690. Iba pa yun, alam mo naman tayo. Pero ito iba pangalan, di ba? Yung Apollo. Dahil sa May Rojas Boulevard. Papuntang Baclaran. Alam niyo na po kung sino Pag mga biyahe papuntang abroad, nakita ko yan dadaan. Bago ka makarating ng airport, pauwi ka mula sa airport. Mga gwapo mga dyan, macho dancers. Mga model. Nakapasok dyan. Wow! Di ka pa nakapasok? Ako honestly hindi pa. Sa Pinasa ng gay bar. Grabe! Tama, hindi pa. Hindi ako nagmamalis. Sa ibang bansa, oo. Huwag na tapusin ko Marites University. Sige na. But anyway, hindi ka pa nakapasok. Sabi, babalik daw. May second performance pa. Baka mas maganda. Baka may mga tip. Baka paghahandaan na. Malapit na kasi mga anak ang kanyang asawa. ganun ba? Ganun nga sinasabi. Kasi for their second baby. baby number 2, di ba? Tapos, kakagawa lang ng bahay nila. Mahigpit ang pangangailangan. Maraming bayarin. Yeah. Wait, baka naman nag-iiba yung image nung gay bar. Baka naman na siya ngayon. Wholesome na. Hindi, parang mayroong hinahaluan na nila ng wholesome katulad ni Mark. Hindi na laging macho dancing na lang. minsan. Kay Mark. Hindi, hinahalo naman talaga may mga performances doon yung mga... Baka gano'n naman. Pero kasi, yun nga merong yung connotation tsaka yung premium kasi ni Mark Heras noon. Alam mo si Mark kasi ngayon, wala siyang talaga walang agency. project. Wala siyang management. So, feeling ko, wala masyadong nag-guide mo yung kay Mark. Nag-screen. Walang kung ano yung mga nagpapayo man lang sa kanya. Darating na Correct. project. Feeling ko to si Mark, ito may makakapag Sige lang na sige. Pero kasi kung may manager yan. Yes, yun ang hindi nakikita ng iba na kung bakit kami management. Kumbaga sila yung sasala kung hindi naman lahat na mapagkakakitaan ay Pwede na. Ayun, Pero lang. dahil nga siguro, intindi natin dahil sa pangangailangan din. Baka siguro isisip din ni Mark, ilang taon na ako, bahala kayo. Nakatenga. Wala siyang care sa sasabihin na importante makapag-perform siya at mabayaran siya ng talent fee. Diba? Tatawagan ko nga. Kaso, di ba? Okay, kaya na natin si Mark. Pagbigyan na natin yun, di ba? Basta makatulong. Tama. Next. Ito, next. Sige Okay, na. Michelle. Along with Regine. Namanikan na. PhD? PhD, are you with us? Eto, I'm trying to be with you. Charot! Hindi. Masama po pakaramdam natin. Tensya na po. Anyway. Nahahawa ka ako eh. Grabe, wala pa anyway, ayan, nakita ko kanina to na nag-post si Ogie. Natuwa naman ako kasi nakita ko yung magkakasama sila, si Michelle. Gumaga, umuwi si Michelle from Sydney. Sibal family Then, yata ito eh. Yung kasama, tama. Siyempre si Ogie, si Regine, si Nate. Kasi di ba noon pa lang nabalita na natin na nag-propose na yung boyfriend. Anong pangalan ng boyfriend ni Mito. si Curtis Mito na kay Leila. Di ba? There was a time na live-in talaga sila. At hindi naman itinanggi ni Ogie na bilang isang ama. Nasaktan siya. Nasaktan siya. Nalungkot talaga siya dun sa
naging desisyon na kanyang panganay na anak. Pero syempre, at the end of the day, alam naman natin, bilang mga magulang, hanggang sa pangaral ka lang ang anak pa rin At the end of the talaga day, ang masusunod kung anong gusto nilang gawin sa buhay nila. Hindi naman nagsawa si Ogie, I'm sure, sa panalangin at pag-guide kala Leila. Kaya ayan naman, after a few years, nag-propose si Curtis Smito at ngayon nga, road to na sila, wedding. Dahil namanhikan na. Si Michelle Van Emeren pala to. Yeah, dumating siya kasama si Sarah. Yan, Dito yun. Dito ba yan? dito sila namanhikan. Yun, so makakatuwa lang at least, di ba? Yung pagiging ni Ogie, tatay is Magiging lolo na siya. Hindi pa naman yata. Hindi pa, pero... Hindi pa ba? Hindi pa. Hindi, naman nahikan na. Di, susunod pero kasal pa lang. Hindi pa naman. Third anniversary pa natin yun. Pero I'm sure, masaya ang puso ni Ogie. Kasi nga, di ba, nung sinabi mo na sumama yung loob niya nung nag-live-in. Lalo na ngayon, ikakasal na. So I'm sure masaya na yung puso ni Ogie na dadali na sa altar ang kanyang legal at anak. formal na. Yan. Congratulations! Yan. Yun. Ito pa, mga Marites. Yormes Comoreno celebrates 25th wedding anniversary. Nakita ko ba? Happy wedding anniversary! Yorme na message daw sa'yo si Amber. Diba? Tinawag talaga sa ating anniversary. Ayun ba? Diba? Itong dalawa, diba? Naalala natin yung kanilang engagement na hindi ganun katagal. Kumbaga, pinakatunayan dyan na wala sa sa haba ng engagement ninyo para may pakita lang na. Diba? Para pakita yung pagmamahalan nyo to forever. May forever talaga. Apat yung anak nila, di ba? Yes! Tatlong lalaki, isang babae. 5 pala. Yun. Guwaping. Si Sir Patrick, ayun yung bunso. Si Bunsong cute. Tapos yung babae, Sorry, bagong photo ba yan? Mukhang. Yes. bago yan, di ba? Kasi may kulay na rin Pero may ang buhok. renewal of vow, sorry. Hindi ko na kung ba't sinelebrate yung nila. Kasi Sa simbahan mga bata, Baka may renewal about 25th Pagdating mo siguro ng 25th Mga ilang taon pa ba? 15 pa. Charot! Ay, the 16 pala. Charot! Tagal pa. Tagal pa. Congratulations, Yorme! Yeah. Ayan, di ba? Kasi abangan niyo meron silang family photo, di ba? First time nila pa yun. Ginawa rito. The first time daw nila. Diba? That was the time. Na may bulong brigade. But what happened? Sin naman. What happened, June? How about you? Seen them. Hindi sa kanya nga, personal. Anyway, grabe tayo. Congratulations sa Yorme and Ma'am Daini. Okay, ito Happy naman. anniversary. I-plug na rin natin ang kanilang Discovery na panood ko. night. Discovery na papanood ko. Sa Free Ano nga TV. channel? 38 ba yun? Sa Ala, di napanood alam. namin si Coco Martin ng unang guest. Yung dati pa yun Dating Ayun guest. nga, siya, parang recap. Okay, rerun. Okay, eto naman. Dominic Roque, binandera na ni Su Ramirez. Binandera na si Su Ramirez. Binandera na Su Ramirez. Sino pa ba? Ay, sila na. Di masaya. Di ba pinag-uusapan ng anniversary, mga nag-reveal. Eto na sila. Dahil nung New Year nga, ayan na, ang saya-saya nila. Magkakasama sila sa isang... Ayan na si Miles din. Dapat kasama din pala binandera si Miles at saka si Elijah. Kasi di ba binilita na natin dito na yun na nga. Nagkabalikan na in ever. Pero ito, ang mas nakakatuwa kasi ang dami mga netizen na nagsasabi na bagay naman si Su talaga at saka si Dominic. It's about time. And yun nga lang, may mga ibang bashers pa rin na nagsasabi na kesyo daw hindi kagandahan, ganyan. Ano lang. Sino? Si Su? Oo. Maganda naman si Su. Hindi daw nila... Iba yung beauty ni Su. Oo. Hindi kasi siyempre, lalo na nung sinabing gawin mo lang daw, lagyan mo lang daw ng
wig itong si Dominic ay mas mukha daw maganda. May mga ganun, mga Maganda ni Sue, Maganda naman si Sue. Alam ko nasa Australia ngayon si Dominic para sa isang event or something. So yun, masaya lang. Nadadalas yung mga chef's night ni Juday. Yan sa ano yan, sa Nung New restaurant Year yan eh. Oo. Parang every night meron siyang chef's night, tapos mga celebrities yung guest niya. i-invite Miss niya. LT. Si Gladys yata yung nakaraan. Lagi siya merong special, tapos may mga special guests. So ang saya lang, Dominic. Congratulations. Congratulations! Sana magtuloy-tuloy na nga din yan. Correct. Di ba? Para emote lang. Oo. Ano na po? Ano na po? Eto, mga antes, Richard Gutierrez. Gusto ulit makatrabaho sa Angel Locsin. Mr. Fu. Ayan na, kasi alam nyo naman na puro action ang ginagawa nito si Richard Gutierrez na sasalang nasa incognito. Natanong siya kung ano ba yung gusto pa niyang gawin. Ang sabi daw ng kanyang kapatid na si Raymond, sana daw bumalik siya sa pag-rom-com or sa drama. Di syempre tinanong siya ng mga friends natin sa press kung sino gusto niya makaparehas. Wala siya maisip. Bigla niya naisip si Angel. So sabi Out of the blue lang, no? sabi niya, si Angel. Hindi, actually, Finid. Si Angel, sabi ganon. Actually, parang si Salve ata yung nag-feed. So sabi si Angel, oo, si Angel nga, no? Sana bumalik na si Angel sa showbiz. Tapos natanong siya kung nakakausap ba niya si Angel. Ang sinabi niya, hindi kami nagkikita, matagal na kami hindi nagkikita, pero nakabalita naman ako sa kanya. So ano raw? Tapos sabi, so Showbiz? kamusta siya? Hindi niya sinagot. Ay, kasi nga, hindi naman totoo. Kasi naman, hindi naman yata totoo. Tapos sabi niya, ano ba? Personal kayong, paano kayo ulit nagkausap? Sabi nung nandun sa mga Follow up. nagtatanong. Ang sagot niya, through Neil. So kamusta na siya? Nila Arcel. Kasi baka through Neil. Through Neil. Tapos, kamusta na siya? Tapos binabago niya yung topic. So, hindi nasagot hanggang sa natapos na yung video na napanood ko. So, but anyway, yun lang nabanggit niya na, kasi nga daw, puro action yung ginagawa niya. Si Raymond daw na kanyang kapatid, gusto daw na Nagre-request. Hindi pa nga napapalabas yung incognito, nagre-request na. Ay, baka daw. Panoorin na muna. Sino leading lady niyo dyan? Ha? Sino leading lady? Ano nga, di ba yung kasama Kyla? sila Marie, si Kyla Estrada. Sino pa ba? Hindi Nandun pa palabas yan, di ba? Pero sa Netflix, mauuna yata ng ilang araw. Napanood ko na yung trailer sa Netflix eh. So yun lang naman. So wala pa rin Diba? nakakaalam kung nasa si Angel Locsin. Yeah. Hindi sinagot ni Richard talaga. eh. Baka Galing Yun ni na. Angel, no? Napakagaling. napanindigan niya. Sobrang Pero hanga. feeling ko nanonood siya sa atin. Hi, Angel. Baka naman. Sobrang bilib ako kung paano niya ginawa mag-awa sa loob ng Ilang taon na. Ay, Neil years Boss na yun. yata. Di ba? Ha? Naging boss kin asawa niya eh. Hi, Neil. Ako naka-gym ko yan, si Neil diba? Arce. Ako bumibili ko ng RC. Yan. Ako kumakain ako ng ice cream. O, diba? Ano to? RC? Ako, ano ba? Ikaw. Ano nga ba yung ganun yung game? Ayun nga. Yung ikaw. May ano ka? O ikaw. Ano ka? Ano ginagawa mo? Ganon. Okay. Ako, basta nagbabasa lang ako. Ito mga kamarites. Renowned psychic Rudy Baldwin. Very alarming ang prediction sa dalawang actress na obvious kung sino PhD para napanood ko itong Ako rin. Oo. Alam mo, syempre, tayo naman ay hindi tayo... Lalaki ba siya? Bading. Bading. Oo. Hindi ko alam. Basta Rudy. Rudy Baldwin. Alam ko bading siya ha? Ay, sorry po ha. I-correct niyo ako. Pero Rudy ang pangalan niya. Oo, yun ang ginagamit niya. Pero sa mga vlog niya, anyway. Anyway. Ayun nga. Kasi ito yung lumalabas sa ngayon na medyo nakikilalang tumutugma Yeah. yung karamihan ng Ihula niya or basa niya Although sa tayo ano. naman, syempre, di ba, ay hindi naman tayo... ewan ko Basta-basta. kayo, pero hindi naman yung sobrang nakasalalay tayo sa Oo naman. kung ano ang hula. Diba? Pero Pwede naman syempre, kainin to, diba? nandun pa rin pwede yung kainin yan. medyo maaalarma ka. Kasi yung pagkakahula niya sa dalawang actress, sobrang parang definite. Sobrang parang di ba sigurado siya sa hula niya. Kagaya ng isa. Ang lakas ng loob niya magbigay ng Ng clue. clue na yung mga clues na binigay niya. Giveaway. Definitely, hindi mo na iisipin na, ay, mag-iisip ng iba. True. Yung isa, sabi niya, kagagaling lang sa isang controversy na cheating. Yan. Tapos, ang hula niya dito Kain kayo. ay
May cancer daw or Marirape, something. ito yun. Iba pa ba yun? Na marirape daw, oo. Grabe, Oo. So, pinag-iingat niya at ang initial ng kanyang pangalan ay letter M. Ang isa naman, Mr. Fu. nagkaroon na siya ng... ingat, Mr. Fu. Oo. Nagkaroon na raw, yan yung nagkaroon na raw ng cancer. Nagkaroon na ng sakit. Sakit. Nitong nakaraang taon. Yes. Isa siyang kilalang vlogger at actress. May dalawang kapatid. Tama ba Hindi ko ako? masyado tanda ako sinabi yung dalawang kapatid. May pero, may dalawang kapatid, may babae, may lalaki, may pero something doon like pa that. lang sa nagkasakit last year, kilalang vlogger at actress. At Parang alam mo na kung sino. inaano niya na magkakaroon ng cancer at mamamatay. Kaloka. Kaloka talaga. Kahit ako, usually ako personally, pag may mga ganyan. Ano initial, no? Dahil Sinabi sanay naman na tayo, hindi na sinabi initial kasi parang very given. Sanay naman na Babae tayo. pala ito, si Rudy. Sa kay ating Corina siya in-interview. Tama? Sanay naman tayo na, kay Corina yan na interview. Sanay naman na tayo na kada bagong Kala ko taon, bading, may mga sorry. lumalabas na mga predictions, di ba? So tayo, hindi naman natin pinapansin yan. Aminin mo, ako talaga, hindi ko naman pinapansin yan eh. Kaya lang, Minsan kasi, babalik lang yan pagka, ay, oo nga, yun may hulang ganon. Ganyan. Ito lang kasi talagang very Medyo alarming. Hindi, kasi ito base sa mga naalala kung mga nagbibigay ng prediction, mahirap hulaan. Yeah. May actress, actor, Yes. action star, gano'n. Oo. Pero Ito, hindi giveaway yung Or clue. kaya ganito. ito may mga clue na binigay. Minsan naman may isang veteran star na dapat mag-ingat dahil posibleng maksidente. Ganun lang, period. Ito kasi, talagang definite, sabi ko nga. So, parang kahit ako, grabe naman yung pagkakahula na to kasi at stake ang kanyang ano dito din. Siyempre. Integrity. Integrity. O, diba? At the same, pero ang maganda naman sa kanya, palagi niya sinasabi na mag-ingat at manalangin. Yeah, Yan. para daw mabago. Mabago. Oo. So, kung halimbawa, ikaw yan, nahulaan ganyan, syempre kahit pa paano, maapektuhan ka. Oo, kakabahan ka na agad. Kung ako yung actress na sabihin na marirape ka, di ba parang, teka muna, oo. Ba't gano'n? Well, gano'n, magkaka-cancer at mamamatay ka. So, tapos ito din daw yung humula din siya, yung nangyayari ngayon sa LA. Wildfire, Meron yeah. siyang hula dati. So anyway, whether totoo o hindi, siguro pinakamaganda talaga ay magdasal tayo na tayo ay proteksyonan ni Lord at tayo hindi magkatotoo ang mga hula na to dahil sobrang medyo nakakatakot naman, di ba? More than anything else, yung pananampalataya pa rin yung Yes. mangingibabaw. Totoo. Correct. Kaya nga ako kinalabutan doon sa LA wildfire, yung isang bahay na save, di ba? Lahat natupok pero yung bahay niya, nakakaloka yun. Pero ang ginawa pala niya doon, nung nakikita na niya, nag-spray siya sa buong bahay ng tubig. Siyempre, tubig para hindi. Pero galing pa rin, di ba? Dahil sa lahat Safe natupok pa din, eh. So ganyan tayo, manalangin. Manalangin, bongga. Dahil may nagpoprotekta talaga. Dahil at the end of the day naman, ang makapangyarihan ng si Lord. Yes. Kasi siguro, mas maging, hindi naman natin maiwasan yung prediction kasi naging tradisyon na yan. Pero sana mas maging maingat lang din tayo. Kasi pag na-pinpoint mo yung tao, yung mental health din naman ng taong yun. No? Totoo. So medyo, ingat-ingat lang din po. Kung meron talaga kayong nakikita, siguro ingat lang dun sa pagsabi. Kasi kawawa naman din yung tao kung Mapapaisip ma-pinpoint ka siya, talaga. mapapaisip naman din siya. Although alam namin, gusto nyo lang magbigay ng warning o babala, Parang but hindi siya still, medyo pa din. Oo. Alarming. Yun lang. Yun lang. Okay, ingat-ingat. Ingat. Okay, ito na ma'am. Tuloy ako nakasubo. Ako na palang Sofia next. Pablo and Allen Nansay. Bagong Jelena Marvin. Sini Direct Jerry Sinene. Siyempre si Jerry Sil. Reliable naman yan. Credible naman si Marunong Derek mag-ano. na. Marunong siya, kumbaga naaamoy niya, nakikita niya, at nararamdaman niya. Ano And base nga naamoy? dito, Naamoy niya? May amoy? ano ba? Hindi kasi nga di ba binalita last week ni PhD yung bagong pagsasamahan nito na ni Allen at saka ni Sofia. Ito nga yung sa prinsesa ng City Jail, di ba? Ng banyera. Uy, tapos na yun. Hanawakan ko Sino yun. ba yun? Christine Hermosa. Christine So,
Eto nga, bago sabi si Direk Jerry Sinelli ang nag-direct. Sabi niya, nakikita daw niya yung klase ng chemistry na meron tayo, noon dati Mama si Nete. Julina at saka si Marvin. Kasi very, very light lang. Although hindi kasing kikay nung mga binanggit Ni niya. Pero Marvin? kikay ni na Julina. Okay. Go. Sige. Puno mo. Sorry naman. Nagulat kasi ako. Okay na. Go. Sige, Kikoy. Okay na. So, itong dalawa, sabi niya nakikita niya ng potential na very soon magbibigyan ng mga tamang projects at yun yung pag-handle. Nakikita niya na magiging ganun din ang tatahakin. O yun. Siyempre. Si Direk Jerry Sinelli ang nagsabi. I'm sure naman kasi di ba nakasama niya rin ang director ng Prinsesa ng City Jail. Yun. Masaya lang. Alam mo na. Magiging ikay. Ayun. Ito, Jillian Magdangal at Marvin Agustin, mas pinaboran ng Star Cinema kaysa Kim Pao Love Team. Ayan po, ang naglalabasan na tungkol yata sa playdate ng pelikula na dapat Feb 22 yung Kim Pao movie. Feb 12. Feb 12 ba? Yan. Tapos yung bigla po naurong to sa March something yata. 26. Hindi, originally parang may balitang April pa eh. April pa, gano'n. No? Yun. Tapos biglang naging yun napapalit yung playdate ng February 6 or 22. Ayun na po, papalabas. Yung pelikula, reunion movie nila Marvin Agustin at Jolina Magdangal, yung XX lovers, ano? Yun po yun. Kaya naman nagtatangpo yung mga panig. Tataka bakit? Abang-abang sila, decision na Star Cinema, kaya PHD, sundan mo na to. Kung bakit nagkaroon ng ganyan. Actually, hindi ko rin talaga alam. Ang hindi ko alam, bakit parang naging masyadong passionate ang term na gagamitin ko sa naging reaction nila Pao. Nga rin, diba? Na to the point na in-unfollow ni Pao yung Star Cinema. Or meron kasi nakita ko, tinag ko yung kanyang IG. Pinapollow pa niya yung Star Creative. So baka iba naman yun. Then, after that, nag-post din si Paolo na parang ano kaya kung hindi ko tapusin ang pelikula. So, hindi ko lang maintindihan yung matinding pinanggagalingan dito ng Kim Pao kung bakit parang medyo passionate nga ang kanilang reaksyon kung naiba ba ng playdate. Nangyayari naman yun. We all know na nangyayari naman to. And sometimes nga, hindi mo talaga maipupus kasi baka mamaya minsan yung pag-iiba-iba ng playdate, maging blessing in disguise pa. Ganon. So, nung una talaga, nung niline up ko to, sabi ko, teka nga, ano ba talaga yung pinagmula nito? Baka naman meron tayong hindi alam na issue between Kim Pao and Star Cinema. More than this. Kasi, kung dahil lang sa playdate, parang ako personally, medyo nabababawan ako para mag-react ng ganito. And hindi ko nakilala si Paolo na ganitong mag-react. To be honest. Yan. Then, di ba yun nga, yung una, April. Which is sabi nga natin na pag-usapan natin. Dati kasi, pag April, at ito ay panahon ng Black Saturday, usually nag-hit ang mga pelikula. Pinag-aagawan niya ng mga production, yung playdate ng Black Saturday. Kasi, although ngayon kasi, as compared noong araw na wala kang television, wala kang mapapanood. Talagang pag nagbukas ang mga malls, ang mga sinihan ng Black Saturday, dagsa ang mga tao. So, malay mo, baka ganun pa rin, di ba? So, hanggang sa naglabas ng statement ang Star Cinema na ang My Love Will Make You Disappear, ang title ng movie ng Kim Pao, ay magiging March 26 na ang playdate. And it will be shown worldwide. So napaisip tuloy ako, hindi kaya dahil sa worldwide hindi kaya may ganong kasunduan between Kim Pao and Star Cinema na ang pelikula nila katulad siguro ng Hello, Love Again, kung saan talaga namang ipinalabas worldwide at talagang alam natin kung gano'n naging kasobrang blockbuster. Baka naman, with Kim Pao, andun yung desire nila syempre na malay mo, ma-replika or mahigitan ang Hello, Love Again ng kanilang My Love Will Make You Disappear. Baka, sabi ko, baka nagkaroon lang to ng mga disappointment,
na Hindi na paliwanagan na maayos. Yung actually, baka hindi Baka- napaliwanag yung baka kasi I'm sure baka may strategy yung Star Yun, Yun na nga, Cinema. strategy na nga. Knowing Star Cinema, kahit na, ayun na, Yeah. magaling talaga sila sa marketing. Magaling sila sa mag-strategize. promotion, oo. Kaya Yeah. baka hindi lang na ipaliwanag ng maayos o hindi Yeah. sila nagkaintindihan. Hindi, sa siguro, plano. asa Pero pagkaka, ako talaga, medyo nagulat ako sa Reaction. naging reaction ni Yeah. Pao. Kasi hindi ko siya nakilala sa ganong mag-react. Yun, for one. Tapos ngayon, I think okay na sila kasi nag-post si Kim, nag-post si Pao. Parang siguro nag-resume yung shooting. Parang 5 a.m. pa lang, ando na yung ilang stop ng Star Cinema. Tapos, pinost nila sa IG stories nila na parang look who welcomed us in our center. Mga ganon. Yun na. Kasi nung naalala nyo nung Thursday, di ba may mga nagtitext sa atin na in-unfollow na nga ng Kim Pao, ganyan. Immediately after that, Friday or weekend, nag-issue na nga ng statement itong si Miko Del Rosario ng Star Cinema. At sinasabi nga nila na yun na nga, dahil sa negotiations na may mga marketing arm sila abroad, kaya medyo parang hindi pa naayos yung playdate, kaya naurong. Yun, nagkataon lang na itong movie na ito ang na-i-place nila doon. So, maliwanag yun na tama. Dahil sa marketing strategy nila worldwide, gusto maipalabas, kaya ganun ang nangyari. But the thing is, yun na nga, ganun ka-passionate, ganun ka-reactive. Itong mga Kim Pao fans naman actually talaga na nagmamahal din dito sa Kim Pao na tandem. Dahil inaasahan nila pang Valentine supposedly. But anyway, maganda yan. Pero malay nyo mas maging, ano pa yun, blessing in disguise. Yes. Eto nga, may maganda tayong blessing kasi meron na tayong 1,100 live viewers. Maraming salamat po. Subscribe Hindi na po rin kayo mga Marites, kain sa tayo. MU Entertainment Channel sa YouTube. Napaka-importante po kung kayo po ay magsusubscribe. Oo, nagsusubscribe. Kung bakit At nanonood. importante, wala lang. Hindi kasi pa nag-subscribe. Hindi, Oo, di ba? may mga Marami ano eh. di ba? Road to 100,000 tapos ang 100,000 nanonood. na pa rin, di ba? 1,000 plus. Tsaka hindi kayo mahuhuli sa showbiz updates kapag nag-subscribe kayo sa MU Oo. Entertainment Channel. Sipag-sipag ni Diego po. Tsaka naman si Gracie. Lahat dito masipag. Si Sina Lance. Si Arden. Si Arden. Petro, si Don, si G, si Yung sa Girl. isa mo, Don. si Jean. Si Don. Don. No? Si Don. Tsaka si Don na rin. Pero alam nyo, happy anniversary din sa ating lahat ng mga staff ng Original MU. yung Correct. Parang G. yung mga original pa na Ay, syempre, oo, may na- mga ibang ano na. Yes, bati natin. Exit Of course, frame na. Nicola. Nicola. Yani. Oh, si Robert. Si Robert. Oo. At saka si yung panahon ng isa. Ma! Yung isang lalaki. Hindi ko na naabutan yon. Sino nga? Oo, nakalimutan ko yung paya. Isang lalaki. Ha? Si Josel. Josel. pala. Si Josel Paya. Maika. Maika. Oh. Maimi. Yun na. Hello mga Marites! Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto niyo po laging makatanggap ng latest chismis, Pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel. Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami pa po ang hindi nakasubscribe. Kaya naman, subscribe na mga Marites! Okay mga Marites, eto Laika Guy Ranod. Papalit nga ba kay Mercy Sunot sa Aegis? Siyempre hindi. Siyempre hindi. Wala namang papalit kay Mercy. Oo, para sa sabi ka Aegis. naman. Oo, hindi. Hindi, siyempre, ano na niya yung tatak na niya yun. Tatak na ng Aegis si Mercy. Ngayon, hindi, kasi kaya naman niya nabanggit. Kasi ito si Laika, nung sumasali pa lang siya dun, nung bata pa lang siya, nung sumasali siya dun sa The Voice. Mga Aegis na songs yung kinakanta niya. Tsaka doon talaga siya parang napansin Nakilala, at oo. nakilala. At nung kahit lumaki na siya, naging dalaga na at lalong gumanda ang boses, umaawit pa rin siya ng Aegis at minsan nagpo-perform pa siya kasama ng Aegis. Bilang magkakaroon ng concert, first time na concert na hindi na nila kasama si Mercy, na itanong kung magpapalit ba sila, magdadagdag ba sila ng miyembro. Ang sabi ng Aegis, hindi nila papalitan si Mercy, itutuloy nila ang banda kahit, syempre, wala si Mercy. True. Dahil nga, naging tatak na nila yon at alam nila na mahihirapan sila, pero gagawin nila na mag-perform at ayusin ang kanilang
concert para doon sa mga fans na umaasang mapanood sila muli. So kasi meron silang series of concerts sa February. So walang papalit kay Mercy at hindi si Laika. Although, open naman sila na mag-perform pa rin with Laika but not to be a regular vocalist ng AGs. Yun lang. So, parang wala namang gano'n. Tsaka di ba wala namang gano'n? Ikaw lang yata nagsasama. Ako lang ata. O, ba't ko ba niline? Hindi, pwede naman talaga maging laging guest. Ayan, o, tinan mo yung bata pa lang si, Si Laika. Di ba, may asawa na ba yan? May anak na yan? Wala pa. boyfriend. May boyfriend. Jowa. May jowa. Okay. Ito naman mga kamarites. So, Fronio Vasquez, kinabog si Ogie at Eric. Pasok sa Broadway, no need for audition. Prop? Yes. Ganda balita ito. Nung kahapon, kahapon sa ASAP. Talaga malapit ka. Kumanta, 3. Yung, di ba may portion doon na parang show, something. Nagulat nga ako kay Sofronio kasi sa, ano yung sa kabila? All Out Sunday. Yan nga, sa kumanta rin siya. bahay. So, lumagari ang hit. Yan nga, di ba yung in-report ko na nag-taping siya? Taping lang pala yun. Yung sila ni Christian Bautista. So, taping ba ang pareho? Ang asa pati ang... Ay, basta pareho siyang may tape. Pareho siyang appear ng 12. ASAP at saka All Out Yun. Sunday. Basta in short, nilagari niya lahat. So, eto na. Kumanta sila nung, You Don't Have to Say You Love Me. Yun yung title eh. Ang ganda ng pagkaano. Binash ng mga netizen yung dalawa. Sino Kasi binash? Si Ogie Alcacid at saka si Eric Santos. Kasi nga, kinabog daw yung dalawa. Pero sa totoo lang, hangusay naman talaga ni Sofronio. Talagang, wow, ibang klase yung niya. Yung dalawang singer, alam naman natin magagaling, mga hurado pa nila dati yon. So, nagpakita rin naman ng gilas. Kaya siguro, itong si Sofronio, nababalita na kinukuha siya sa Broadway ng mga plays kahit hindi na siya mag-audition. Instant. Diba? Mamili na siya kung kung saan siya ikakas. Kasi nga nakita daw sa The Voice yung klase ng performance niya na ang husay rin niya sa mga Broadway songs. Bongga, I'm sure naman mabibigyan talaga ng mga international projects si Sofronio. Especially. Meron siyang management talaga from MBC ba yun? Yeah. Na mag-aayos ni agent siya abroad. Yun talaga yung management niya. Iba lang yung management niya dito sa... Di sa Philippines. Kaya nga, so I'm So sure at least naman. doon siya nagpunta sa bonggang management sa Philippines, hindi doon sa isang... Saan? Gumanon daw talaga. Bakit hindi niyo binubuksan yung wine? Buksan mo nga kasi para mas maganda ang tsikahan. So anyway, yun lang. Ako naman, siguro in that particular song lang na masasabing kinabog niya yung dalawang established si na mga singers natin. Kasi Walang wine glass? Magaling naman magaling naman yung dalawa. Kaya lang siguro dahil mas hasana itong si Whiskey Sofronio glass yan, diba? sa ganong klaseng song. Kaya sinasabing kinabog. But anyway, good luck. June. Mahusay. Ay, jump Ano ba yan? O, ikaw na, ubusin mo muna yung tubig mo para purpose ng wine na to. Ubusin mo na yung tubig mo. Lumulutang. Okay na, tuloy-tuloy tayo mga marites. Ito, Lian Valentin, seryoso sa relasyon na politiko. PhD? Yes, finally inamin na. In a way, inamin na nga. Medyo naharang ko siya nung nakaraang media ko ng Prinsesa My ng Ilonggo Girl. My Ilonggo Girl. Saan siya yung parang medyo magiging Tara. kontrabida kay Jillian. Kaya lang, rom-com naman kasi. So, hindi naman siya yung sobrang seryoso. Hindi si kagaya ni Lisa Lopez, Yes. diba? So, I asked her, sabi ko kasi, hindi ka naman makakatanggi. Dahil nung nagkaroon ng, anong tawag ito? Yung nung nag-apply, yung for candidacy, ayun, filing of candidacy, nakita kita sa video. Ayan na nga, ng Alaminos, Laguna, kay Yancy Amante. Yan ang kanyang jowa. Wapo naman Tapos, sa ano naman daw, very supportive naman daw si Yancy sa kanya at supportive din naman siya. So, syempre, hindi sila yung palagi nakikita kasi nga, Laguna, ito naman, priority niya daw talaga, trabaho. Kahit na nasa politiko na to, alam din ni Yancy daw na hindi pa niya priority na if ever mag-settle down, mga gano'n, matagal pa.
Sabi ko, dahil councilor, so pag tumakbong mayor, doon na. Baka naman, sabi din niya. Ay! Pero ang sabi ni Lian, tinanong ko, pero nakikita mo na seryoso naman? Oo, sabi niya kasi, hindi naman daw siya yung tipo ng papasok ng relationship na para lang fling-fling or what. Hindi daw siya ganon. So, sa kanya, pag relasyon siya, seryosohan talaga. Naitanong mo ba kung gaano na sila katagal? Hindi pa naman sobrang tagal. Kanina lang. Siguro. No, most likely this year pa lang. Bago pa lang. Pero Okay, kapapile lang ng pero candidacy, okay diba? daw silang dalawa. Kasi nabay doon. Oo, Taga saan ba? Pero Alaminos, Laguna, tas Laguna. dito sa Manila. Parang ang hirap, ha? Nagkakayala sila through common friends. Ayun na. Unang ba? Bagay naman sila ni Yancy. Alaminos Laguna, di ba? Maganda Mga dyan. amante, oo. Di ba? That's Ayun. nice. Mga politiko. Bakit ba dyan po? Talaga ba? Yes! Oo. Ang bait-bait ni Jun today. Ang ganda ni Lian, Oo naman. Si Makiling. Kaya pala, siya yung bida sa Makiling, di ba? Siya ba? Tama ako. Hindi. Saka Derek Monasterio. Hindi Di ba nandun siya sa royal yung inaano nating royal family? Ano ba yun? Okay. Ano nga ba yung kay Papa Ding? Sa Royal Blood. Nandun, di ba? Tapos nag-guest din siya sa Widow's Yes. War. Pero hindi ko alam na nasa Makiling siya. Oo. Dahil ang alam kong Sino ba si gumanap na Makiling? Makiling ay Si Derek Monasterio. Ay, yung jowa ni Ni Derek Derek. Monasterio na si Oo. El Villanueva. Si Derek Monasterio ang makiling? Hindi. Yung Nasa Makiling Nasa siya. Makiling. Yung title ng series. Talang sir, kumakano ko naman. Ano naman? Alam. Nakakadalawa ka na. Sinabihan mo kanina si Kikay. Ito naman ginawa mo makiling. Hindi kumikiling ng ganun kasi. Sa inyo. May sakit, masama parang dalawa. Alalahanin mo. Kaya napusin natin itong awari nito. Okay na, go, go, go. 1,200! Masaya lang, masaya lang. you. Happy, happy. Real Madrid, certified Kapuso lead star, 50 plus stars ang suporta sa Lolong. Yeah. Kanina nga, prinisinta. Yan. Sa napakalaking bonggang MediaCon itong si Ruru dahil yung kanyang season 2 ng Lolong! Bayani ng Bayan ay magsisimula ngayon January 20. 20 next week. Monday. Okay. At eto na nga, although naglilid na marami na rin naman siyang napatunaya mula sa yung unang Lolong, doon sa Rider, Black Rider, blah blah. Rider. Angkas rider. Ngayon daw niya nararamdaman yung pressure at saka yung klase ng pagmamahal, respeto at tiwala ng GMA Network sa kanya. Kasi parang, aside from that, kasi pinag-usapan na pag-uusapan na may susunod na agad siyang mga proyekto. Kumbaga yung pagla-line up ng mga projects sa kanya ngayon, isa na siya sa mga top lead actors ng Kapuso Network na ayak bagay kay Roro. Ayan kay Roro yan. Hindi kagaya daw nung dati na parang hanapan pa nila kung sino. Kaya nararamdaman niya na, ito, certified na siya. Kumbaga sa listahan, nasa upper yung list na siya. Kahilera na siya, nila Ding Dong, nila Dennis, mga ganon, di ba? Tsaka mas gusto ko yung katawan niya ngayon. Ang gwapo niyo kanina. Ay, ang ganda talaga ng katawan niya. Ganda niyo katawan Mas kanina. gusto ko yung ganyan na may laman-laman. Kasi di ba dati medyo, siya, singlet siya na. Oo, talaga naman Ito, medyo At saka, kalaman. mas lalo siyang kuminis. Ibang Para sa itsura Green niya. Bones, di ba? Sa Green Boat, diba? Ang ganda-ganda nga ng katawan niya. Bagay na bagay yung sa kanya yung uniforme. May mga kasama siyang bago dyan. Kanina, halos 50 stars yung pinakilala kanina. Sina John Arcilian, Yung mga bago Noli niyang Boncanina. kasama. Mga bago niyang mga kasama. bata. Si Techek ba yan? Nandiyan pa. Si Techi, si Tanya Gomez, andun, Yung si mga Rochelle dati na yun, Marameda. Alam niyo na una yan, di ba? May mga Pangilinan, influencer. Ay, Pangilinan. Sorry, may Marameda pa kasi isa kanina. Si Rosel Marameda, sorry. Ay, hindi yun. Kasali rin Si siya. Rosel Marameda. Oo, doon Tama rin sa ba? ano. Beauty Queen. Yes. Maten sila. Oo. Ang dami kasi. Ang dami Kaya kasi naman, na- sina Lolito Bum kami. Labrusca. Oo, di ba? Tapos sina Clifford. Hi, Clifford. Oo. Sino Clifford? Ay, magwapong bagets. Pinakilala sa akin yung mga parents galing pang Cebu. O, di ba? Iinibita Nakilala ko mo dito. ba yung parents? Of course!
Naku, meet the parents agad on the first meeting. Proud na proud yung parents ng Clifford. Tapos yung mga bagets na nandun din, sina Ruby Ruby, si Paul Salas, si Rojon Cruz, Nikki Valdez, o yung mga Sino, yung mga bagong... yung asawa ni ni Gary Estrada. Si Bernadette Allison. Kasama na siya noong una. Kasama na ba siya? Mayor siya doon. So masaya, abangan niyo po yan sa January 20. And congratulations ulit sa Ruru. Congratulations, Ruru. Okay, mga Marites. Yan po ating isang linggong chika. Ay, mali muna. Chismis. Yan po ating isang linggong chismis mula sa Marites University. Ay, mali. Should be the wine. Should be the wine. Lagyan pa yan. Papainom pa ng wine. At maraming salamat sa 1.3 nating mga Live viewers. Thank you. Susunod na ang The Who. Cute. Inom pa, June! Inom pa!